Good news naman tayo mga kababayan dahil may maagang pamasko ang Department of Transportation para sa ating mga kababayan lalo na sa mga taga Cavite. Ito'y dahil aarangkada na ngayong buwan ang biyahe sa Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Si Isaiah Mirafuentes sa sentro ng balita. Makalipas ang mahigit 6 na taong paghihintay, bubuksan na ngayong buwan ang Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Magkakaroon ng karagdagang 5 istasyon sa ilalim ng Phase 1. Ito ay sa Redemptorist Station, Mia Road Station, Asia World Station, Ninoy Aquino Avenue Station at ang Dr. Santos Avenue Station. Inaasahang posibleng magbubukas ang Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension ngayong buwan ng Nobyembre. Ito mismo ang sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista. We are here to announce the partial opening of the light rail transit Line 1 extension. This is the Cavite extension. Magiging malaking kaginawa nito para sa mga commuters. Kagaya na lamang ni Michael na taga Bacoor. Natutuwa siya dahil malaki ang magiging tipid niya sa oras at sa pera. Mas maganda po para sa amin, mga Pilipino, mananakay para mabilis yung pagdating dito sa Metro Manila at lalo-lalo na sa Cavite, yung mga tao sa Cavite. So mas mapapabilis yung transaction lalo na yung magkatrabaho. May habang 6 na kilometro ang bubuksan na bagong linya ng LRT1. So, yung current trip natin ngayon from Fernando Poe Jr. to Baclaran, that's a total of I think 35 pesos total. Now, because of this additional 6 kilometers and additional 5 stations, then there is a corresponding increment in terms of distance. So, we're looking at around, I think it's going to be 45 pesos. Inaasahang aabot sa 80,000 na pasahero kada araw ang karagdagang masaserbisyuhan ng LRT1 dahil sa mga karagdagang istasyon na ito. Dagdag ito sa kasulukuyang mahigit sa 320,000 daily rideship ng LRT1. Aabot sa 30 minuto ang matitipid sa biyahe ng mga commuter kapag nabuksan na ang karagdagang linya ng LRT1. Siguro madadali na yung pag-travel, magiging maginhawa na para sa mga commuter. Mula sa dating 20 kilometro na haba ng LRT1, ngayon aabot na ito sa 26 na kilometro. Ayon sa pahayag ni DOTR Secretary Jaime Bautista, maagang Christmas gift daw ito para sa mga residenteng nakatira sa mga lugar malapit sa bagong linya ng tren. Umaasa rin ang pamahalaan na malaking ambag ito para mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Ito ang pinakaunang railway project na bubuksan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kanila ring tatalakayin ang kaugnay sa pagpapatupad ng libreng sakay. We don't have any discussion yet to provide free rides at this point in time. So we're focusing on making sure that the travel would be safe for the moment. So we're concentrating more operational and safety matters. Samantala, kaugnay naman sa mga nag-aabang ng pagbubukas ng Phase 2 and 3 ng LRT1 Cavite Extension, ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, kasalukuyan pa itong nasa planning stage dahil nire-resolba pa ang mga issue ng right-of-way. Ngunit target ng pamahalaan na makumpleto ito sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.